Pamumunuan ng Western Command ng AFP ang pagtulong ng Pilipinas sa search and rescue mission sa nawawalang eroplano ng Malaysia Airlines. Pati ang mga mangingisda sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea inalerto sakaling may makitang senyales na eroplano. May ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve? Maris, 6:45 kaninang umaga nang lumipad ang Fokker F-27 ng Philippine Air Force sa bahagi ng West Philippine Sea. Ang misyon nito maging katuwang sa paghahanap sa nawawalang Malaysia Airlines Flight MH370. Ito raw magsisilbing mata ng tatlong naval assets na idineploy na rin ng Armed Forces of the Philippines para magpatrolya sa dagat. Si Western Command Lieutenant General Roy de Barturda ang inatasan ng AFP para mamuno sa humanitarian search and rescue mission. Ang AFP Public Information Office Chief Lieutenant Colonel Ramon Zagala, kahapon pa raw nagsimula ang air search ng AFP at saka lang huminto ng may unconfirmed report na natagpuan ng eroplano. Pero dahil wala pa ring linaw sa kinaroroonan ng eroplano na may sakay na mahigit 200 pasahero at crew, naka-standby na rin sa Western Mindanao o sa Western Command ang isang C-130 at isang Islander plane. Pati raw mga mangingisda sa area, inalerto na rin ang buong sandatahan para kaagad mai-report sa kanilang two-way radio sakaling may senyales ng nawawalang eroplano. Commitment daw ito ng AFP sa Malaysia at sa buong mundo sa paghahanap sa nawawalang eroplano, gayon din sa mga kaanak na patuloy na nangungulila at nag-aalala sa kanilang mga mahal sa buhay na sakay ng eroplano. Kaysa raw ang Pilipinas, Maris, sa panalangin na matagpuan na ang eroplano at mga sakay nito sa lalong madaling panahon. Maris. Oo, Steve, gano'ng karaming puwersa yung itinalaga para tumulong dyan sa search and rescue mission na yan? Bukod dun sa tatlong patrol ships ng ating hukbong sandatahan, meron ding tatlo na mga eroplano, air assets, yung naka-standby at yung isa nga ay nagsasagwa pa rin ngayon. Yung isa raw, ang pinakahuling impormasyon natin, yung Fokker F-27 na nabanggit natin, ay nagre-refuel na at magpapatuloy daw ang mission nito sa paggalugad mula sa Himpapawid, para nang sa gayon ma-direct niya o mag-guide niya yung mga Navy vessels natin na gumagawa naman ng pagpapatrolya sa karagatan, Maris. Steve, bali yung ating puwersa ng mga sundalo ay in direct coordination with the Malaysian authorities pagdating dito sa paghahanap na ito para kung sakaling meron naman silang makita o mapansin dun sa mga area na kanilang sinusuyod, agad-agad nilang maipararating sa mga Malaysian authorities. Tama ba, Steve? Tama ka dyan, Maris. Nakipag-ugnayan ng ating AFP sa Malaysia. In direct contact sila para sa gayon yung mga magkakalapit bansa. Halimbawa yung Vietnam at yung iba pang mga bansa na malapit doon sa area ay mabilis na makikipag-ugnayan sakaling meron silang mamataan na senyales nitong nawawalang MH370. Maris. Hanggang anong oras nakatakda silang sumuyod doon sa mga lugar na kanilang hahanapan? Steve. Yung Fokker F-27, Maris, buong araw to nakaschedule na mag-ikot habang yung mga Navy patrol ships natin ay yung tatlo na yon, wala pang katiyakan kung saang area sila eksaktong pupunta, pero sa kasalukuyan ang target nila ay makapag-ikot-ikot dun sa portion ng West Philippine Sea at makina pa rin ang senyales nitong nawawalang eroplano. Oo, kasi gusto ko lang malaman kung merong night vision capability rin ba yung ating mga kasundaluhan na tutulong sa paghahanap, especially yung mga sinabi mo, mga Fokker planes and yung patrol boats. Kahapon yung Fokker F-27 natin, Maris, natapos yung kanyang misyon mga bandang hapon na raw . So, ang binabanggit sa atin, kapag merong nakitang pagkakataon pa, makalipad yung isa nating Islander plane at yung C-130 natin ay gagawin din daw sa araw na ito, Maris. Alright, maraming salamat, Steve Dailisan.